Today, I will be sharing the 3 phases to freedom para makita po natin kung saan ka na ba sa mga panahong ito, sa 3 phases na ito na ituturo natin. Sino po rito ang ready ng makinig? Yan. Okay. So, 3 phases of freedom. Number 1, the first phase is Egypt. Pwede natin sabihin, Egypt? Alright. Anong meron sa Egypt during the time of Moses? Ang mga Israelites, kapag nasa Egypt, they are under bondage and slavery. Pag sinabi mong bondage and slavery, it is a state of lacking freedom, constraint, exploitation. Sa Tagalog, pagkaalipin, pagkagapos, pagsasamantala, o pagiging busabos. Yan ang sitwasyon ng mga Israelites during the time na sila po ay under ng Egypt. Sila po ay slaves. Sila ay under bondage. Inalipin po sila ng bansang ito. Sa panahon natin naman ngayon, tayo din po ay alipin hindi ng Egypt kundi ng kasalanan. Amen po ba? Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all men have sinned and fall short to the glory of God. Sino rito ang walang kasalanan? Kapag ka ikaw po ay nasa kasalanan, the kingdom of darkness is all over us. Tayo po ay under bondage and slavery. Saan tayo na bondage at saan tayo nagiging slaves sa mga panahon natin ngayon? Unang-una sa isip. When you are under the kingdom of darkness, ang unang tatargeting niya sa iyo ay isipan. We know the principle, tama? Bakit isipan? Kasi ang isip, ang siya lamang may control at siya lamang ang may kakayanan tumanggap at humindi sa anumang information na kanyang naririnig at tinatanggap. Kapag ka tinanggap niya ito, ipinasok sa puso, definitely it will going to manifest in the flesh. Kaya kapag pangit ang ipinasok mo sa isip mo at ibinaba mo sa puso mo yon, do not expect na maganda ang ilalabas mo kasi pangit ang ipinasok mo. Amen? Kaya tayo under bondage and slavery kasi during the time na tayo po ay sinful, lahat ng ipinapasok natin dito ay pawang kasalanan. At lahat ng ipinapasok ng isip natin sa puso natin ay pawang kasalanan. Kaya naman ang lahat ng ikinikilos natin ay pawang kasalanan. Mukha lang tayong malaya, but we are under the Egypt. Hello? Ganyan lang nangyari sa Israelites. Nakakakain sila. May rasyon eh. Tama? Akala mo malaya ka, pero hindi mo alam, inaalipin ka na pala. Ganon din tayo. Akala natin malaya tayo, pero inaalipin po tayo ng kasalanan. Nakakalungkot po yan. Pero, tingnan po natin. If you are in this phase, first phase, then makinig ka mabuti. Sapagkat hindi naman po nanatili sa Egypt ang Israelites. Amen po ba? Yan po ang pag-aaralan natin. So, enslaved to flesh, sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 34, Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Flesh refers to state of sinfulness characterized by lust and desires. Ngayon, nung tayo po ay naging makasalanan, ano ang ginawa ng Diyos para mabago ang sitwasyon? I want you to be honest to yourself right now. Huwag kayong magpe-pretend na hindi kayo dumaan dito sa Egypt. Every one of us is under Egypt, under bondage and slavery. So huwag kang magpe-pretend, sino pinagsasabi mo, Pastor? Hindi Listen and evaluate yourself. Amen? So, what did God do? Sa panahon nila, ang ginawa ng Diyos ay ipinadala si Moses para pangunahan niya ang Israelites ilabas sa kamay ng mga Ehipto. Amen po ba? So, He sent Moses as a leader and empowered him to perform the miracles needed to deliver His people.
Do you remember the 10 plagues? Yung 10 salot na ipinadala ng Panginoon para mapaniwala si Parao na siya ang may akda, siya ang may utos na ilabas ang Israelites sa kamay nila. Grabe po yun. Sino nakakaalala nun? Sino rito ang gustong umuulan ng palaka? Yung kanilang ilog naging dugo. Ang daming kababalaghan. Maraming grasshopper. Ano yung pinakahuli? Lahat ng panganay na anak na lalaki ng Egyptians pinatay ng Panginoon. Doon lamang natakot si Parao para payagan silang lumabas na sa kanilang bansa. Amen? Yan po ang ginawa ng Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan para ikaw po ay mapalaya sa pagiging bondage at slavery. Sa panahon naman natin, ano po ang ginawa niya? He sent His only Son, Jesus Christ, to die on the cross as a sacrifice or ransom for our sins. Sino po rito naniniwala doon? Grabe po yung event, no? Kaya po, inilagay ang Old Testament, pinagsama ang Old Testament and New Testament. Sasabihin natin, hindi na natin kailangan ng Old Testament. No. Meron pong significant events na nangyari in the Old Testament na pwede nating ikumpara ngayon sa New Testament para lalo nating maunawaan. Kaya po yung mga doktor, pagka ikaw nagpunta sa kanila, they will ask for your history. Amen. Sasabihin ng doktor, merong hika ba yung nanay mo? Tatay mo? Tama? Kasi pwedeng namana mo yan. Hereditary yung sakit mo. So they need to evaluate your background for them to make a diagnosis, not only according to your laboratories, but according also to your history. Amen? So, ganun din sa spiritual life natin. Yung nangyari in the Old Testament, ngayon nare-realize natin, nangyayari in the New Testament. They are slaves of sins and bondage in the hand of Egyptians. Sa atin naman, we are under sin. We are under bondage and slavery because of sin. Amen po ba? So sin signifies Egypt in their time. At sa atin naman ngayon is sin. Amen po ba? He sent His only Son, Jesus Christ, to die on the cross as a sacrifice, ransom for our sins. Ano pong ginawa ni Jesus para po tayo maniwala sa Kanya? Sino po rito ang naniniwala kay Jesus? Ang tanong, bakit? Ba't ka naniniwala kay Jesus? You must have a reason why are you trusting and believing Jesus. Amen po ba? Ikatulad ng nangyari sa Egypt, bakit sila naniwala kay Moses? Because of miracles. Amen po ba? So, why do we believe in Jesus? Because also for miracles. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Yung mga pilay nakalakad, yung mga bulag nakakita, nagpalaya siya ng mga demonyo. Sa pamamagitan lamang ng dalawang isda at 5 tinapay, nakapagpakain siya ng 5,000 katao. Kalalakihan lamang yon. Sabi ng Bible scholars, malamang nasa 18,000 or 18,000 kasi mas maraming babae during that time. So marami ang napakain sa pamamagitan lamang ng dalawang isda at 5 tinapay. Maraming milagro ang naganap, kaya naniniwala kay Jesus. At nakarating sa atin ang balitang yon. At hanggang sa ngayon, ako personally, bakit ako naniwala kay Jesus? Kasi yung anak ko patay na eh. Patay na yung anak ko. When she was operated, first operation niya sa puso, naggatas, nag-aspirate, pumunta sa baga ang gatas at yun ang ikinamatay niya. So, she was declared 35 minutes na, anong tawag doon? Clinically dead, doktora. So, clinically dead na ang declaration ng tinanggal na lahat ng mga dextrose niya at ilalagay na siya sa body bag. At sabi ko, kung talagang totoong Diyos ka, buhayin mo yung anak ko. At sa mata ko, nakita ko talaga kung paano siya nabuhay, kaming dalawang mag-asawa. So, it is because of the miracle, that's why I have faith in Jesus Christ. Kayo, anong personal niyong experience sa Panginoon? Why do you believe in Jesus Christ right now? Hello?
Si Pastor Pau, naalala ko sinasabi niya, sa buhay namin, sabi niya, wala na ako may pagmamalaki kasi broken family kami. The only thing I have right now is my faith to Jesus. At yung faith niya kay Jesus, kung kailan ako walang trabaho, I remember his testimony, kung kailan ako walang trabaho, well provided, lahat ng pangangailangan ko. So, we believe in Jesus because of miracles. Sino rito naniniwala kay Jesus? Masasabi mo yun sa sarili mo. Bakit? Kasi pastor, kakaiba eh. Kilala ko yung sarili ko. Di ba? Sabi ni Brother Rafael, kilala ko yung sarili ko. Diyan na lahat ng beer eh, sa harapan ko eh. Pwede ko nang ikatuwiran sa langit, wala ng beer. That's why I drink it here. Di ba? But instead of matukso siya sa mga bagay na yon, ginawa niya ang isang bagay na mas mahalaga. Ipinagdasal niya yung kanyang kabrother na may sakit. And deeply touch yung kanyang ipinanalangin. At hindi lang doon nagtapos, nasundan pa. Tinatawagan na siya ngayon para ipagdasal uli. Amen po ba? There will always be miracle if the Lord Jesus Christ, if you believe in the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Now, tingnan po natin ha. Huwag po kayong kukurap. Paglabas nila ng Egypt, ano pong nangyari? They passed through the Red Sea. Amen? It is the first body of water after being delivered from the hand of the Egyptians. Dumaan sa unang klase ng tubig, ang Red Sea. Kaya sabi sa Hebrew chapter 11 verse 29, by faith the people passed through the Red Sea as a dry land. But when Egyptians tried to do so, they were drowned. Grabe, no? Biriin mo, Red Sea, nakita nyo na yung, nakakita lang siguro naman kayo ng dagat. Ano po? Pag tumingin ka sa dagat, parang walang hangganan eh. Pero dito, sinabi, hinati, na parang nilagyan ng kalsada, na nakatawid sila. Na parang walang kahirap-hirap nakatawid. Pero nung sinundan sila ng mga Egyptian, bumalik si tubig, nagsipaglunod itong mga Egyptians na ito. Basahin niyo po yan, the book of Exodus. Amen po ba? Basahin niyo po yan para ma-visualize niyo kung ano po ang nangyari during the time sa Red Sea. So, by faith again, okay, the people passed through the Red Sea. Now, sa panahon naman natin, after receiving Jesus as Lord and Savior, meron din tayong first body of water. Ano po yun? That is the water baptism. Amen po ba? Sino na rito ang nabautismuhan? Kung hindi pa, magpa-schedule ka na. Kasi ibig sabihin, kalalabas mo lang sa kamay ng Egypt, which is the bondage and slavery. So ang next is the first body of water. In our time, it is water baptism. Amen? Tingnan nyo po ha, ikumpara ninyo yung mga event noon sa event ngayon. So, sabi ng Galatians chapter 3 verse 27, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Pananampalataya na naman. For all of you were baptized in Christ, have clothed yourself with Christ. Kaya po, kung mapapansin natin, parehong pananampalataya ang dahilan. Nananampalataya sila sa sinabi ni Moses sa kanila dahil sa dami ng proof. Sa atin naman, nananampalataya tayo kay Jesus sa dami rin ng mga ginawa niyang milagro sa atin. Ngayon, ano ang mga sumunod pagkatapos nila makatawid sa Red Sea? After passing through the Red Sea, or water baptism in our time, mga kapatid, in Exodus chapter 15 verse 22, then Moses led Israel from the Red Sea and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses saying, what are we to drink? Pagkatapos po nilang tumawid sa Red Sea, sila po ay napunta sa isang disyerto ng Shur na ang tawag po dito ay wilderness.
Hello, can we say wilderness? Pag sinabi mong wilderness, it is uncultivated, uninhabited. Amen po ba? Hindi siya pwedeng tirhan, hindi po siya na-cultivate. Walang tubig na maiinom, kaya nga po wilderness. Nangyari ba yan sa panahon natin? Sino naniniwala nangyari sa atin? Tingnan niyo po ang nangyari kay Jesus. In Matthew chapter 4 verse 1, after Jesus was baptized, in verse 1 sabi niya, then Jesus was led by the Spirit into the and tempted by the devil. Maging si Jesus, dinala siya sa wilderness. After baptism, Jesus was led to wilderness. Kaya ang second phase, mga kapatid, ang bilis lang nito, no? First phase is the Egypt. The second phase is the wilderness. So, sino po rito ang nakaranas na after mabautismuhan, saka napakaraming pagsubok ang dumarating sa buhay? Sino rito ang kasama ko pa nung panahon na nagbautismo kami dyan sa CJ Resort? Isa na lang, si Pastor Pao, AJ, si Lucky, Sunny Lynn, si AJ din kasama. Nagbautismo kami. Pagkabautismo namin, kami po ay kinorsonada dyan, nagkaroon ng rambol. Grabe po yun. Hanggang sa namatayan pa po sila. Si Pastor Nicky nyo po ay naging Manny Pacquiao. Kasi nakita ko, binugbog na si Pastor Pao. Akala ko mamamatay. Kasi kinorsonada eh. Yung ulo niya, bumabangga na sa may hagdanan. Yung kanto ng hagdanan. So ako naman, nakarinig ako, sapakin mo, di sinapak kong ang lalaki. Pag suntok kong gano'n, lumilipad. Ang lakas ko. Grabe po yun. Parang mga demonyong lumusog sa amin. Lahat ng makasalubong ko, lahat ng bigyan ko, bumubulagta. Tumatakbo ako. Pagtingin ko sa taas, umuulan na ang lalaking bato. Hinabol nila ako eh. Kasi tinawag ko sila, sabi ko, dito tayo, isa-isa na lang. Sabi ko, ako na lang anin nyo kasi mga bata kasama ko, sagutin ko yan eh. Sabi ko, ako na lang, dito kayo, isa-isa lang. Sabi ko, isa-isa lang. Ako na lang kalabanin nyo, ako lang, isa-isa lang. True to life po ito. Si Monique, nakayakap sa akin, Papa, huwag na umiiyak, may sakit ako sa puso. Hindi pinapakailaman. So sabi ko, dito tayo, isa-isa lang. Nakita ko yung dalawa, giniliran ako. May hawak silang kitchen knife, tigisa sila. Buti, tinuruan ako ng kuya kong mag-martial arts. Alam niyo yung sayonara, yung chinelas ko. Pagkuha ko, tumakbo ngayon ako. Pagtakbo ko, hinabol ako, napakarami nila. Umuulan ng bato. Tapos may mga kasalubong akong miyembro natin, sasabihin sa akin, hello, Pastor, tumabi ka, baka tamaan ka. Tapos, yung cellphone ko, tawag ako, hello, Kuya. Sabi ni Kuya Lito, Nicky, it's not time for a joke. I am in the mid of communion. My God. Kuya, hindi ako Totoo ito, kinokorsonada kami rito. Tawag ako kay Del, nasaan ka? Nasa palengke po, Pastor. Pumunta ka sa police station. You can just imagine habang tumatakbo ko nun. Del, tawag ka ng police. Pastor naman, nagbibiro ka lang naman, kaya ayoko na magbiro sa inyo eh. Hindi tuloy ako sineseryoso minsan. Del, totoo ito. O sige, Pastor ha, tumawag pa ulit. Pastor, nandito na ako, nakakaya ha, magtatawag akong pulis. Talaga. Nakatawag siya ng pulis, mga SWAT ang dumating. Ang dami. Samantalang ako, pumasok ako sa squatter area, pagpasok ko doon, hinahabol nila ako sa loob, dyan sa may sama. Nakita ko yung mga member natin, tapos yung mga kamag-anak na nagiinuman. Pastor, sabi ko, nanay, hinahabol ako. Yung mga nagiinuman, Pastor, bakit? Inarang nila, sabi, pagka kayo pumasok dito, hindi na kayo makakalabas ng buhay.
Sila naman ngayon ang bumalik. Hinabol naman ng mga tao. Hinabol. Balik sila sa resort. Sinarado yung resort. Hostage ngayon sila. Ang ginawa yung mga bote nila, pinagbabasag, pagsaksak na. Tapos pinaandar yung sasakyan nila, babanggayin yung van ko. Yung nagpaandar ng sasakyan, nung malapit na mabanggay yung sasakyan ko, namatay yung sasakyan niya. Ayaw mandar. Bumaba, galit na galit. Haharapin ako. Pagbukas siya ng gate, inatake, patay. Tatay nila. Grabe yun. Pagpunta ko doon, ako pa nagbuhat. Kasi walang lumalapit dahil rambol nga, hindi mo alam kung sinong ano Ako pa tumawag ng tricycle, takbo nyo sa ospital. Tapos sabi sa akin, kilala ka namin, babalikan ka namin. Eh di wow. This is baptism. After baptism, the Spirit brought Jesus to wilderness. Parang yung mga hindi pa nabautismo, parang ayoko na. Pastor, ayoko na magpabautismo. Susubukan talaga kayo. Bakit? Kasi ang wilderness ay lugar kung saan doon ka susubukan. Dineliver ka sa kamay ng Ehipto, pero dadalhin ka naman sa matinding pagsubok. Grabe. Bakit ganon, Pastor? Alam niyo, mga kapatid, kapag maraming requirements sa bagay na ina-applyan mo, ibig sabihin napaka-valuable nung ina-applyan mong pwesto. Amen po ba? Ano bang ina-applyan natin? Gusto mong lumaya Amen? So napakamahal nun. Pumunta ka nga lang sa magandang hotel. Babayaran mo kung magkano yung value ng hotel na yon. Amen? Hindi ka pa pwede pupunta sa 5-star hotel tapos mag-e-expect ka na 350, 3 hours. Amen? Kasi may value Gusto natin makalaya. Gusto natin maging parte tayo ng kaharian ng Diyos. Doon sa kaharian ng Diyos, may requirement. Hindi basta-basta sino ang papasok doon, lalo na ang makasalanan. So kailangan dadaan ka sa apoy para ikaw ay makilatis ng gusto, parang ginto na dinadalisay. Hello? Sino rito ang gustong lumaya? So huwag mong katakutan na ikaw ay susubukan. Kung gusto mo maging doktor, dadaan ka sa board exam. Kung gusto mo maging architect, dadaan ka sa board exam. Kung gusto mong maging CPA, asan mga CPA natin dito? 2 CPA natin. Gusto mo maging CPA, dadaan ka. Ang tawag nyo, board exam din sa inyo, di ba? Pag magiging lawyer ka, bar exam. Kung gusto mo maging teacher, kung gusto mo maging, ay nako, ang daming dadaanan. Hindi pa pwedeng gusto mo maging doktor, o sige, doktor ka na. Amen? Kung gusto mo ng kalayaan, kinakailangan i-evaluating ka ng Panginoon kung karapat-dapat bang ibigay sa'yo ang bagay na gusto mo. Sino rito gusto lumaya? Sino rito ang gustong maging kabilang sa kaharian ng Panginoon? Madali po maging kabilang sa kaharian ng kadiliman Pero we've been there, nakakapagod. Amen? Masarap lang siya, physically okay, inuman dito, walwal doon. Pero mamaya, away dito, away doon, hirap dito, hirap doon. Why? Because the very motive of the king in the kingdom of darkness, sabi niya sa John 10:10, the enemy comes to steal, to kill, and to destroy. Wala siyang magandang balakin sa iyo, kundi ikaw ay pagnakawan, ikaw ay papatayin, ikaw ay wawasakin. Amen po ba? Kaya nakakasawa po doon. Pag nandito ka sa kaharian ng langit, sabi ng John 10:10, I came to give you life to the fullest. Ang kalayaan na hindi basta-basta makukuha. Sabi mo sa katabi mo.
kinakailangan ang tatanggap nito ay talagang bagay dito. Before we have to celebrate our Independence Day, hindi niyo po ba alam kung gaano kahirap ang dinaanan ng ating mga bayani? Hello? Kapag ka gusto mo ng kalayaan, dadaan ka talaga sa giyera. May gutom, may sakit, may hirap, may patayan. Hindi pwedeng wala yon. Hindi pwedeng shortcut yon. Kaya kung ikaw ay nasa wilderness, do not reclaim. Ano yung reclaim? Reklamo. Alam mo, ikaw, joker ka. Amen? If you are in the wilderness, huwag ka magreklamo. Now, may tanong ako. After deliverance, do we now have the freedom? Or are we already saved? Tanongin ko kayo. After niyong ma-deliver sa Egypt, ikaw ba'y ligtas na? Ikaw ba'y malaya na o hindi pa? Ha? Sino nagsabing malaya na? Sino nagsabing hindi pa? Sino rito ang naniniwalang siya'y ligtas na after deliverance? Sino rito ang naniniwala na hindi pa? Ang sagot, hindi pa. Nilabas ka pa lang eh. Hindi ka pa nakakarating sa promised land. Iyan ang itinuro ng reliyon sa atin. Tanggapin mo lang si Jesus, ligtas ka na! Hindi ba yan ang matagal natin pinractice yan as born-again Christian? You accept Jesus as your personal Savior and Lord, kasi sabi sa John 3:16, you shall not perish but have eternal life. Mga kapatid, diniliver ka pa lang. Nasa first phase ka pa lang, dumaan ka sa body of water, which is Red Sea, nabautismuhan ka, and now you are in the wilderness for testing. Nasa testing period ka pa lang, huy! Kaya huwag ka maging complacent. Di baling mahirap ako, may Jesus naman ako. May grace and mercy si Lord. Ay nako, wala pa po tayong kaligtasan at hindi pa po tayo nakakalaya totally after deliverance. May proseso pa po tayong dadaanan. Kasi nga po, hindi po basta-basta yung inihanda ng Diyos na ating gagawin at pupuntahan. Kailangan mo pang ipasa ang wilderness mo. Sapagkat in the wilderness, it is your examination place and period for us to be tested. Hello? Di na ako magsisimba next week. Bakit? Ang hirap ng requirement doon sa LCC. May wilderness sila doon. Dito sa kabilang church, wala. Doon na lang ako magsisimba. Bakit? Doon, malaya kami. Kanta-kanta lang kami doon. Tingnan niyo po ito. Ano ang pakiramdam niyo pag delivered kayo? Sino yung pagka umaga, yung duming-dumi na, tapos nairin na, delivered dyan di ba? Ano pakiramdam? Asa si Charmaine? Buntis. Nung nairi yung anak, delivered yun, di ba? Ano pakiramdam? Hawa. That is why marami sa religious sector ngayon, basta sila nakapunta ng Sunday, nagtaas ng kamay, sumigaw ng hallelujah, masaya na. Why? Because that is the first feeling of being delivered, but not yet totally in the freedom phase. Marami. Magsisigaw tayo rito, hallelujah! Hindi ko sinasabing masama po yun. Ginagawa nga natin Pero huwag kang maging complacent. Huwag kayong complacent na nandyan lang kayo. Meron tayong kailangan ipasa in the wilderness. Kaya sabi, not all who say, sabi ng Matthew chapter 7, not all who say, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father who is in heaven. Nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu. Nagpagaling kami ng mga may sakit. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Away from me, you evildoers. I do not know you. Hello? Sa men's fellowship natin, i-discuss ko yun. The difference between work and your job. Hello? Kasi minsan, akala natin yung job natin ay work natin. I'll give you a hint. Ang work mo, pag sinabi ko kay Monique, maglaba ka ha, yun ang work na pinapagawa ko sa kanya.
Pero pag alis ko, ang ginawa niya, nagluto siya. Nagwalis siya. Pagdating ko, ano itatanong ko? Naglaba ka ba? See? Yung job natin, doon natin kinukuha yung sahod natin para masustain natin ang buhay natin. Pero yung work natin, you should understand, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Naunawaan po ba natin? Kaya nga po, we need to kneel down and pray for us to understand, Lord, what is your will for me? Baka trabaho tayo ng trabaho, hindi pala yun ang ipinapatrabaho sa atin. Well, i-expound pa po natin yun. Nasingit ko lang. Ang daming wala ngayon, ang daming absent, konting ambon at ulan lang, pambihira. Ano kaya siguro pagka nag-intensity, ilan yung lumabas sa Davao? 7.9? Grabe yun, ha? Nung panahong isinilang si Pastor Lucky, kaya nabugok yan eh. Kasi 9 months dapat, 8 months lumabas kasi lumindol na 1990. Walang kaalam-alam yung doktora na may anak na, yung inaalagaan niyang pinsan. Amen? May proseso po tayo na dadaanan, mga kapatid. At hindi po yan basta-basta. Kaya ang next destination natin, katulad ni Jesus, is also wilderness. Ano nangyari sa wilderness? In the second phase, wilderness, ano nangyari? May kahirapan na silang nararanasan. Ano nangyari? Nagsimula na silang magreklamo. Exodus chapter 15 verse 24, so the people grumbled against Moses, saying, what are we to drink? Alam mo, kapag nasa wilderness ka, lilitaw at lilitaw kung ano talaga ang nasa puso't isipan mo. Kapag mahirap, reklamo, galit, kawalan ng pag-asa, ang usual na lalabas sa'yo. Kapag naman ang pagsubok sa'yo ay kayamanan, ay nako, ang lalabas na ugali mo dyan, pride, yabang, kaswapangan, ang dami, no? Kasi pag piniga ka, sigurado may katas na lalabas. Mga kapatid, matalino po ang Diyos. Hindi natin siya kayang linlangin. Tiyak na tiyak, ililitaw niya ang tunay na ikaw kapag ka ikaw ay nasa wilderness. Kaya sinasabi ko kanina, kung ikaw ay nasa wilderness mo ngayon, pagtiisan mo yan. Ipakita mo ang positibo instead of being negative. Bakit? Bakit? Again, kung ano man ang kalagayan mo ngayon, ipakita mo sa Panginoon na karapat-dapat ka doon sa gusto mong puntahan. Binigyan ka ng posisyon, ayusin mo, buhay mo dyan. Huwag mong gamitin yung posisyon mo para ikaw ay yumabang, ikaw ay magmataas. Pag ikaw naman binigyan ng kahirapan, huwag kang magreklamo. Dahil walang permanente sa buhay na ito. Natandaan nyo yung tinuro natin nung nakaraan doon na make a final decision when you are in a temporal situation. Hello? Huwag kang magdidesisyon ng permanente. Dahil yung sitwasyon mo ay hindi permanente. Maaari pang magbago yan. Amen. Sino rito ang sinusupukan ng Panginoon? Hallelujah. Tingnan mo sa Exodus chapter 16 verse 2-3. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us into the desert to starve this entire assembly to death. Nagreklamo na sila. Mabuti pa sa Egypt, may karne. Nakakakain kami ng aming gusto. Pero ikaw, dinala mo kami rito sa disyerto para lang gutumin at patayin. So, what are the truth in the wilderness? Si Jesus, nung dinala sa wilderness, there are 3 tests ginawa sa kanya. Hello? Ano yung test na yun? The first test, sabi sa kanya ng demonyo, o sige nga, gawin mong tinapay itong bato. So there will be a test of appetite. Sabihin natin, appetite. Pag sinabing appetite, ano ang kaya mong sikmurain sa buhay? Madaming nakakasikmurang magnakaw. Ang daming nakakasikmurang mambudol o manloko. Ang daming nakakasikmura sa halagang 5,000 papatay. Wala nang pakialam just to survive. Ito ang pangunahing dapat nating i-evaluate sa ating sarili. Ano ang kaya mong sikmurain sa buhay na ito?
Sinasabi ko sa inyo, noong 2016, I stopped being a contractor. Si Diskaya ay kumpare ko. Ninong yan ni Pastor Lucky. Lahat ng kanyang lisensya na gamit ko na. St. Gerard, St. Timothy, Alpha Omega. Lahat yan nagamit ko na. Nahiram ko na yon. During our time, it is only 3 to 5% ang SOP. Nagulat ako. Ngayon, 25 to 30. Grabe, kuya. Noon nga, hindi ko na masikmura eh. Kasi nagde-delivered ako ng pera sa congressman. Hindi ko masikmura, kaya umalis ako doon. And I started doing business in private. Kasi doon walang ganon. Tayo, ano kaya natin sikmurain? Because that is the first test. If you are in the wilderness, anong klaseng appetite meron ka? Madami ngayon, nagbebenta na ng katawan just to survive. Kasi hindi nila kaya yung hirap. Yung test ng hirap, hindi nila kaya. They tend to become compromiser. Si Presi, sinubukan ng Panginoon, pero nakalagpas sa halagang 5,000 lang. Sa 10,000 na premyo ng bata, pwede niya namang hatiin yon. Yung 5,000 ibibigay niya, 5,000 kanya. Simple test, but you need to pass. Sino rito mga businessman? Huwag kayo masyado magpatubo. Amen? Sino rito mga empleyado? Taas ang kamay. O, marami tayong empleyado rito. Pag ang requirement ninyo is 8 to 5, dapat 7:30 or 7:45 nandun ka na. At umaalis ka 5:15 or 5:30 man lang. Eh nung araw mandadaya ka, uy pare, paki-punch mo naman yung aking yung kumpare mo, 2. Ikaw nakauwi ka na. Alam ko yun. Huwag ka mandadaya. That's part of your testing. At ngayon kasi gusto natin instant income, instant kagad. Ang dami kagad pera, mga kapatid, maniwala po kaya sa isang iglap mawawala yan. Sa tingin nyo, masaya ngayon ang mga congressman? Miski ang dami nilang eroplano ngayon na pinagbibili, sa matinding presyo na nangyayari ngayon, they cannot use it. Freeze ang mga pera sa bangko. Hindi ka magiging masaya dyan. Maniwala po kayo. There will be testing of appetite. The second test, there will be a testing of power. Pwede ba natin sabihin power? O, sabi kay Jesus, tumalon ka dyan, sasaluhin ka ng mga anghel. If you want to test a man's character, give him power. If you want to test a man's character, give him power. Bakit? Kasi kapag ma-impluwensya ka na, papasok sa iyo ang kayabangan, unang-una. Tapos pag may kayabangan ka na, kikilos ka, miski na, mali na. Sige ka pa rin dahil ang nasa isip mo, wala namang pipigil sa iyo dahil malakas ka. You can bend the law. Hello? You can bend the law. Parang ruler lang yan eh. Hindi mo binabali pero binibend mo lang. Abogado ba yun? Tapos ombudsman. Wow! Ano na mangyayari sa Pilipinas? Eh di lahat na nakalaban nila sa politika, they can pressure them, mga kapatid, pwede niya silang, ay nako, kung ano-ano na ng kaso ang gagawin nila. They can do that because they are powerful. Alam mo kapag ikaw ay powerful person, may expose talaga kung ano ang motibo mo. Because holding a power is a test of integrity. Galit na ako eh. Masisikmura mo ba ngayon? May rally daw, mamayang gabi sa Forbes Park mismo. Parang masarap sumama doon. Pag pumasok sa loob ng bahay, dami natin maluluting. Test of power. Sino rito mga posisyon? May magagandang posisyon. Manager. Ano ba? Ha? Susubukan ka nito, ha? Mga bossing. O yung mga doktor natin dyan, mga doctorate natin, ha? Paalala lang, you need to pass the test. The next test in the wilderness is the test of pride. Ito kapag may sitwasyon, dito mo makikita kung defensive ka or magagalit ka kapag kinokorek ka. Ha? Tingnan nyo yung prideful, ha? Dito rin makikita, paano mo tignan ng kapwa mo? Lalo na yung mas mababa sa'yo ng estado sa buhay. Nagiging judgmental ka. Makikita rin dito kapag mahilig ka makipagtalo. Yung bang ayaw mong patalo,
Argumentative ka. Yung kailangan mo ng attention lagi ng iba. Papuri nila or acceptance nila. Ilan lamang ito sa mga senyales na ikaw ay ma-pride na tao. Ito ang mga bagay na mararanasan natin while we are in the wilderness. God will going to test your pride. Hallelujah. So, mahalaga ba ang testing na ito? Sinong naniniwala na mahalaga ang testing, sumigaw ng amen? Why? Why do we need to be tested? Because God cannot trust you until you learn. Sabi mo sa katabi mo yan, God cannot trust you until you learn. Balikan po natin yung task natin. In Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi niya, let them have dominion. Hello? Ano ang sabi niya? Anong utos niya sa tao? Gumawa siya ng tao at ang sabi niya, let them have dominion. Hindi niya sinama ang sarili niya. Tao ang pinamahala niya. Hello? Hindi niya sinabing let us. Let them have dominion dito sa earth. Pag sinabi nating dominion, you are to rule, to govern, and to manage. Sabi mo nga sa katabi mo, nagmamanage ka ba ng tama? Oras mo, kayamanan mo, kalakasan mo, pamilya mo, are you managing it right? Everything that God has entrusted you, all territories that you have right now in your life, are you ruling it right? Are you managing it right? Are you governing it right? Kaya napakalaki po na kinakailangan mo talagang daanan ng pagsubok para ka pagkatiwalaan ng Panginoon. Si Jesus po ba naipasa niya ang lahat ng pagsubok? Yes. That is why in Matthew chapter 17 verse 5, remember this, that Jesus is 100% man during His time. Kung ano yung pagiging tao natin, naging tao si Jesus. Namuhay sa piling natin. Pero even to the point of death, He stand firm in His faith to His Father. Kaya naman in Matthew 17 verse 5, while He was speaking, sabi niya, a bright cloud covered them and a voice from the cloud said, "This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased." Listen to Him. Natuwa ang Diyos Ama sa Kanya. Listen to Him. Ano ang pakikinggan natin sa Panginoong Yesus? Pakinggan natin siya paano siya nakapasa in the wilderness. Kaya hindi tungkol sa religion ang dala ni Jesus. Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito po ay tungkol sa klase ng gobyerno ng Diyos. Amen po ba? Let us look at the life of Jesus. Kung paano niya naipasa ang sarili niya in the wilderness. And this si Jesus yun eh. Anak ng Diyos yun eh. Of course not. 100% man during His time. Nagutom siya, nasaktan siya, nahirapan siya. Tao rin siya. Pero naipasa niya ang pagsubok sa wilderness. Ano po ang sunod? So after wilderness, they passed through Michael Jordan. Jordan River. Ano po yun? It is the second body of water after passing the wilderness. E tayo, ano yung second body of water natin in our time? In Matthew chapter 3 verse 11, I baptize you with water for repentance. But after He comes, one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry, He will baptize you with Holy Spirit and fire. Sino narito ang tumanggap kay Jesus? Sabihin mo, ako yun. Ano ang kasunod na body of water after the wilderness? God will going to baptize you in His Spirit. Bakit kailangan niya tayong bautismuhan sa Espiritu at katotohanan? God has equipped us on something that we will really need when we will arrive at His promised
land. Kailangan mo ng Holy Spirit. Kailangan mo ng equip with the Holy Spirit para sa promised land. Yes, malakas ang katawan ninyo physically, pero mas matindi ang ibibigay niya sa inyo. Kaya sabi niya sa Ephesians chapter 6, isuot ang full armor. Hello? Sino rito nakakasunod? Sumigaw ng amen. We are equipped to become ready in any form of battle. Kaya ang Christian life ay hindi lamang po, hallelujah, hindi po hayahay. Na ang akala natin kapag tayo po ay Kristiyano, ang sarap-sarap ng buhay. Ang pagiging Kristiyano ay punong-puno ng responsibilidad. Ephesians chapter 6 verse 10 to 13. Finally, sabi niya, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Therefore, sabi niya, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Pastor, teka muna. Nandun na kami sa Egypt, bondage and slavery. Nabautismuhan na kami. Nakapasa na kami sa wilderness. And then sa Jordan River, bibigyan mo kami ng Holy Spirit. Eh di ba promised land na yung susunod? Bakit kailangan pa namin i-equip? Naiisip niyo po ba yun? At sarili namin with the Holy Spirit. Kaya nga, remember that before they proceed for the next phase, they were equipped with spiritual armor. Meaning, pinaghahanda tayo na hindi sarap ang dadatnan natin doon. Promised land pero hindi sarap kundi pakikibaka pa rin. Tingnan natin kung ano nakita nila sa promised land. The third phase and the last phase is promised land. Sabihin natin promised land. Anong meron doon nakita nila? Masagana! Overflowing with milk and honey. Nasilip ng 10 spices. Grabe. Grabe. Yung kanilang ubas, ang lalaki. Grabe. Oo. Sarap. Pero, ano nakita nila? Malalakas na tao ang mga nakatira. Mga higante. Para lamang tayo mga tipaklong sa kanila. Madali yung promised land na dinatnan nila. Ang buhay Kristiyano, hindi puro hallelujah lang. Ang buhay Kristiyano is about winning the war. Bakit? Because the story is kingdom of darkness versus the kingdom of light. Inuko pa po tayo ng kingdom of darkness. Bago tayo napalaya sa kamay ng mga Hapon, dumanak ng maraming dugo para tayo magkaroon ng sariling bansa. Sa ngayon, marami pa rin pong kingdom of darkness sa mundong ito na kailangan pagwagian ng mga Kristiyano, ng mga naniniwala sa Diyos. Sino nananaig ngayon? Tingnan ninyo mabuti. Bakit ang hirap ng Pilipinas yan ang sinaksak nila sa isip natin? Pero trilyon-trilyon ng pondo. Ang dami palang pera. Pumunta ka sa ospital, madadaanan mo yung inares. Ang mga pasyente nasa labas na. Naghihingalo, nakaupo pa rin. Mabuti sana kung rocking chair. Monoblock, putol pa yung isang paa. Nilagyan lang ng tukod. Bakit? Ang nagwawagi ay ang pawang kaharian ng kadiliman. Dahil ang lahat ng mga anak ng Diyos na supposed to be nasa kaharian ng kaliwanagan, nandito nakaupo, nagtataas ang kamay. Wala tayong ginagawa. Tinanggap na lang natin ang kultura ng pagnanakaw. Kaya magugulat kayo, si pastor, grabe naman, pastor na pastor pa naman. Kung makapag-post, Marcos resigned. Because that's the only power that I have. And I need to practice it.
Why? Because I saw too much corruption. I need to do something. Galit na talaga ako. Bakit sa tinagal-tagal ng paglalakbay nila sa wilderness, pagdating dito, yun pa ang isasalubong sa kanila? Ano ang nais ng Diyos pagdating nila sa lupang pangako? Pakinggan ninyo ang nangyari. In Joshua chapter 5 verse 1 to 3, tingnan nyo po ha, ano nangyari? Nabalitaan ng mga haring Amoreo na nasa kanluran ng Jordan at ng mga haring Kananeo na nasa baybayin ng dagat Mediteraneo na pinatayo ni Yahweh ang ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Ano nangyari? Dahil dito'y natakot silang lahat at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Next. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, kumuha ka ng batong matalim, gawin mong panghiwa at tuliin mo ang mga kalalakian ng Israel. Gayon nga ang ginawa ni Joshua. Tinuli niya ang mga lalaki sa isang lugar na tinatawag na burol ng pagtutuli. Ginawa niya ito sapagkat namatay na ang lahat ng mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma sa panahon ng paglalakbay nila nung sila'y umalis sa Ehipto. Ang mga iyon ay pawang tuli na, ngunit ang mga isinilang sa panahon ng paglalakbay sa ilang ay hindi pa. 40 taon nang naglalakbay sa ilang ang bayang Israel hanggang sa namatay lahat ng mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma nang sila'y umalis sa Ehipto. Sinuway nila si Yahweh, kaya sinabi niya sa kanila na hindi nila makikita ang mayaman at masagalang lupain na ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga anak na lalaki na humalili sa kanila ay tinuli ni Josue, sapagkat ang mga ito'y hindi tinuli ng panahon ng paglalakbay. Matapos tuliin ang lahat ng kalalakihan, nanatili sa kampo ang buong bayan hanggang sa gumaling ang mga sugat. At sinabi ni Yahweh kay Joshua, inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal magpahanggang ngayon. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal na kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang Pasko noong kinagabihan ng ika-4 na araw ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko, kumain sila mga pagkain, inani nila sa lupaing yon, sinangag na trigo at tinapay na walang pampaalsa. Hindi na muling umulan pa ng mana nang makakain sila ng mga inani nila sa lupain ng Kanaan. Kaya't mula ng taong yon, pagkain inaani na nila sa Kanaan ang kanilang kinakain. Ano po ang naobserbahan nyo rito sa ating nabasa? So there are things to learn in Joshua chapter 5 verse 1 to 12. Number 1, tingnan nyo po ito. Kung hindi ka nagbago during the training and teaching in the wilderness, ano mangyayari? May iwan kang patay. Amen. Pag hindi ka nagpa-train sa Lord, nagpa-correct sa Kanya, aabutin ka na lang ng kamatayan dyan. Mababasa niyo yan in verse 4 and verse 6. Ano pa? Number 2, naisipaalala ng Diyos sa atin na inalis na tayo sa kahihiyan ng pagkaalipin. Okay, eto number 3, pansinin niyo po ha. Sabi ko kanina, kapag alipin ka pa, everything will be provided. Hey, bakit? May rasyon eh. Tama? Ano yung rasyon nila noon? Mana. Pero ano nangyari? Nung dumating po sila sa promised land, ano po sabi sa verse 12? Wala nang supply na mana nang makakain na sila ng mga inani nila sa lupain ng Kanaan, ang lupang ipinangako. Nung sila po ay nasa promised land, tumigil na po ang supply ng mana. Ano na po ang kinakain nila? Yung inaani na nila sa lupang pangako. When you arrive in the promised land, it is responsibility time. Sabi mo sa katabi mo yan. Kapag matured ka na, kapag nasa promised land ka na, ikaw na ang gagawa ng paraan para mapagpala mo sarili mo. Hindi na bless me Lord, kundi ikaw naman ang kumikilos para mapagpala ang iba. It is responsibility time. Ang isang malaya, wala nang amo na magdidikta sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Sapagkat ang ginawa na ng Diyos, ikaw na mismo ang hari ng sarili mo. Kaya tinawag siyang King of Kings. Siya ang hari mo at hari ka din naman. Hello. Hindi mo pwedeng iasa lahat sa Diyos.
ibinigay niya ang lahat ng kailangan mo. He provide you everything that you need. Even the Holy Spirit is now in you. So you do not have the reason not to move or do something. Di, pastor, kasi wala kaming pera. Puro pera na lang kasi ang isinaksak mo sa isip mo. Amen? Nagbibiro ako lagi sa inyo pero seryoso ako. Sino rito walang pera? Sabi ko sa mga kabataan, kung talagang gusto nyo makasurvive, pumunta kayo sa lamay. Nagbibiro ako ito, di ba? Pero totoo. Kapag nasa lamay ka na, lahat ng dadaan sa harapan mong pagkain, libre yan. Tama, mali? Pero kung mautak ka, wala kang pera, wala kang puhunan, lahat ng kending dadaan, kuha ka, isang dakot, bulsa. Isang dakot, bulsa. Mani, bulsa. Huwag lang sopas. Pag uwi mo, labas mo lahat. Isegregate mo. 2, 10 piso. Lagay mo sa plastic. Pagpasok mo sa school, sabihin mo sa mga classmate mo, bili na kayo, pambili lang ng notebook to. Maawa yun. Sige pare, mag-uunahan pa yun. May puhunan ka na. It sounds joke. Pero walang dahilan para manatili ka sa kahirapan. Mabuti pa yung pilay, nakakagawa ng Di ba? Tingnan mo, pag tumawid ka sa EDSA, ganon ka, lahat ihinto eh. Pag nakahinto na, diretso ka na, thank you. Bad trip, pero totoo. Magagawa mo ng paraan. Amen. Kaya mas matalino yung mga gumagawa ng masama eh. Ay, yung mga Kristiyano, Lord, help me, Lord. Lord, help me, Lord. Sabi niya, pambihira ka. Iniligtas na kita. Inalis na kita sa kahihiyan ng Ehipto. Binautismuhan na kita. Pumasa ka sa wilderness. Binigyan pa kita ng Holy Spirit. Tapos sasabihin mo sa akin, wala kang magagawa. Amen. Alam mo si Tito Kining, nung nagpunta sa bahay namin, sabi ko, Tito, blessing ni Lord. No. Sabi sa akin, no. It's because of you. You work. Ngayon ko lang na-realize yun. Yes, tama ka, Tito. Sabi, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang gawa. Hindi pwedeng bless me, Lord, because you are already in the promised land. Amen? Sino rito nasa sales? O sabi ni Ja, sabi ko, Ja, ganito ang gawin mo ha. Pag uuwi ka, imbes na naglalakad ka, nakikipagharutan ka sa mga barkada mo, makikipagkwentuhan ka, walang katuturan, magdala ka ng produkto mo sa papel. Lahat ng bahay doon makita mo, uy, mukhang maganda yung bahay no, nagpapagawa. Lagyan mo ng lagyan, magbigay ka. Bakit? Hindi mo alam kung sino yung nakakasalubong mo nangangarap din. Hindi mo alam kung sino yung nakasalubong mo may ipon na. Amen? Hello? Hindi yun. Ang hirap to. Umpisa pa lang, mahirap na. Daig kayo na magtutuyo natin. Biri mo, araw-araw yun. Saan ka galing? Naubos? Opo, naubos. Nakailang box ka. Nakailang box yan tuyo. Sabi niya, Pastor, magkano yung motor mo? Bakit? Bibili ako niyan. Amen? Ay, nako. Purihin ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kang mga tuwiran. Mahirap lang ako. Madaming paraan. Gamitin at paniwalaan mo na may mga bagay na pinagkaloob ang Diyos sa iyo para gamitin mo. Amen po ba? Sino rito ang malaya na? Malaya na. Ay, nako. Nauunawa niyo po ba mga pinag-aralan natin ngayon mga kapatid? Ikaw ay ginawang Kristiyano, hindi para umupo ka na lamang dyan. Magpuri na magpuri, may kailangan kang gawin. Si Monique niya, may sakit eh. Pero ang sipag, miski walang trabaho, pumapasok. Nagtrabaho sa barangay. 1 week, inatake. Binawasan, ginawang 3 days. Nagkasakit ulit, ginawang 1 day. Wednesday ka na lang papasok, Monique, sasahod ka. Abi, araw-araw pa rin umali sa bahay. Nasobrahan to ng promised land. Sino rito na challenge sa umagang ito? If you want to survive, alisin niyo yung hiya-hiya. Sino rito ang gustong umasenso? Ang buhay. Kumilos ka. Let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, thank you for the words you imparted to us. Thank you for your great presence. Lord, I lift up to you the heart and mind of these people. May you impart to us, Lord, the truth that we had received, O God. Anoint us. Give us wisdom in everything that we have received. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And everyone says, Amen. Amen.